Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ang mga maniningil ng bubis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala.' Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak.' Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay finding. Ang ebanghelyo ngayon ay isa sa mga pinakamahuhusay na larawan ng awa ng Diyos. Hindi lamang sa kanyang pagpapatawad, kundi sa kanyang inisyatibo. Sa 2 talinghaga na ibinahagi ni Jesus, ang tungkol sa nawawalang tupa at nawawalang salaping pilak, ipinapakita sa atin ang isang mahalagang saloobin ng Diyos. Siya ang unang naghahanap. Hindi natin siya nauunahan. Hindi tayo ang bida sa kwento ng kaligtasan. Bago pa man tayo magbago, bago pa man tayo magsisi, bago pa man natin aminin ang ating mga kasalanan, hinahanap na niya tayo. At ang paghahanap na ito ay hindi malamig at mekanikal. Ito ay may halong pagkabalisa, malasakit, pagnanais at pag-ibig. Kaya nga ang salitang ating binibigyang diin ngayon, paghahanap, finding. Bakit nga ba naghahanap ang Diyos? Kung siya ay ganap at banal, bakit pa siya mag-aabala sa isang tupa na nawala o sa isang barya na naligaw? Hindi ba mas praktikal na tanggapin na may mga bagay na nawawala? Na may mga tao na talagang lumilihis ng landas? Ngunit sa pananaw ng Diyos, walang maliit, walang halaga, walang palamuti lamang, lahat ay may halaga, lahat ay mahalaga. At kapag nawala, hinahanap, hindi para parusahan, kundi para ibalik, yakapin at ipagdiwang. Ang paghahanap ng Diyos ay hindi gaya ng paghahanap natin. Tayong tao, kapag napagod na, sumusuko. Kapag nasaktan, lumalayo. Kapag paulit-ulit na naloko, isinasara na ang puso. Pero ang Diyos, kahit pag-aano na tayo katagal sa dilim, kahit ilang beses pa tayong tumalikod, kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, patuloy ang kanyang paghahanap. Siya ay Diyos na hindi nauubusan ng pag-asa, ng tiyaga at ng habag. At kung titingnan natin ng mas malalim, tayo rin ay nasa proseso ng paghahanap. Naghahanap tayo ng kahulugan, ng direksyon,
ng katarungan, ng pagmamahal. Lahat tayo mayroong hinahanap sa buhay. Pero madalas sa maling lugar. Kaya nga minsan kahit anong tagumpay, kahit anong relasyon, kahit anong karangyaan, may kulang pa rin. Dahil hindi sapat na tayo ang maghanap. Kailangang hayaan din nating tayo ang matagpuan. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pag-akyat, kundi sa pagbubukas. Hindi sa kung gaano tayo kagaling umakyat, kundi sa kung gaano tayo kahandang aminin na tayo'y nawawala. At hayaan ang Diyos na hanapin tayo, buhatin tayo at ibalik tayo sa kanyang puso. May isa pang mahalagang imahe sa Ebanghelyo, ang pagdiriwang. Kapag natagpuan na ang nawawala, hindi sermon ang kasunod kundi kasiyahan. Hindi paalala ng kasalanan kundi pagyakap ng pagbabalik. Ang puso ng Diyos ay masaya hindi dahil sa dami ng sumusunod sa Kanya, kundi dahil sa bawat isa na bumabalik sa Kanya. Sa lipunan natin ngayon na madaling humusga, madaling magsantabi, madaling magsabing, wala na yan, pasaway yan, tinatawagan tayo magbago ng pananaw. Lalo na sa mga nawawala sa paningin ng Diyos. Walang hopeless case. Ang bawat kaluluwang naliligaw ay isang dahilan para siya lumabas ng kanyang langit upang hanapin tayo sa ating mga impyerno. Kaya kung ikaw man ngayon ay nasa yugto ng buhay na parang nawawala, parang hindi mo nakilala ang sarili mo, parang wala nang saysay ang lahat, tandaan mo ito, may Diyos na naghahanap sa iyo. Hindi siya titigil hanggang matagpuan ka. Hindi siya susuko hanggat hindi ka muling yakapin ng kanyang pag-ibig. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi mo muling maramdaman na ikaw ay mahalaga. At kung ikaw naman ay nasa bahay na, ikaw ay nananampalataya na, tinatawagan ka rin na maging kasangkapan sa paghahanap. Hindi para husgahan ang mga nawawala, kundi para samahan ng Diyos sa kanyang misyon ng pag-ibig. Baka ikaw ang kailangan niya upang mahanap ang isang kaluluwang malapit na sanang sumuko. Baka ang simpleng presensya mo, ang salita mo, ang panalangin mo, ang makapagbubukas ng puso ng isang taong nawawala. Tayo ba ngayon ay isa sa mga hinahanap ng Diyos? O isa sa mga tinatawag na tumulong sa kanyang maghanap? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, salamat po sa iyong matyagang paghahanap sa akin. Sa mga panahon na ako'y lumalayo, hindi mo ako iniwan. Sa mga oras na ako'y nagtatago, hindi mo ako kinalimutan. Turuan mo akong magpaabot ng iyong pag-ibig sa iba, lalo na sa mga naliligaw ng landas, sa mga nawawala sa kanilang sarili. Gawin mo akong kasangkapan ng iyong paghahanap upang ang bawat puso ay muling makauwi sa iyo. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.